You are our family's savior, hon. I am so proud of you. Ang mga salitang yon ay sumalubong kay Teresa, paglabas niya mula sa malamig na silid ng operasyon. Ang hangin sa pasilyo ay amoy matapang na kemikal at pinatuyong dugo. Ngunit para kay Armando, ang kanyang asawa, tila isa siyang bayani na nag-uwi ng malaking tagumpay. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit at tila punong-puno ng pasasalamat na yakap. Sa likuran ng lalaki, nakatayo ang kanyang biyana na si Eugenia, pinupunasan ang mga pumatak na luha ng pag-aalala gamit ang isang mamahaling panyo. Babe, thank you so much. Bulong ni Armando habang hinahaplos ang magulong buhok ni Teresa. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mr. Villon. You know how important this investor is to our company. Mabuti na lang at ikaw ang naka-duty ng isugod ang anak niya matapos ang aksidente. Ngumiti si Eugenia. Lumapit at hinawakan ang nangangalay pang mga kamay ng manugang. Napakabuti ng puso mo, Hija. Kaya pinagpapala ang pamilya natin dahil sa kabaitan mo. Sige na, magpahinga ka na muna sa opisina mo. Kami na ang bahalang mag-asikaso rito at mag-antay na magising ang pasyente. Tumango lamang si Teresa. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw ng pagod matapos ang ilang oras na pag-aagaw buhay upang dugtungan ang hininga ng babaeng nag-aagaw buhay kanina. Habang naglalakad siya patungo sa silid-bihisan, naramdaman niya ang matinding bigat sa bulsa ng kanyang lab coat. Nang dukutin niya ito, nakita niya ang cellphone ng kanyang asawa. Marahil ay nai-slide ito ni Armando sa kanyang bulsa sa sobrang pag-aalala kanina at nakalimutang kunin. Gusto sana niyang ibalik ito agad, ngunit biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang mensahe ang lumitaw mula sa isang numerong nakapangalan kay Clarice Villon, ang mismong pasyenteng nilabanan niyang mabuhay kanina lamang. Walang anumang ingay na umakaw sa atensyon niya. Tanging ang matalim na liwanag mula sa screen ang pumunit sa kanyang paningin at bumuhos ng kaba sa kanyang dibdib. Hon, safe na ba ako? Where are you? I'm so scared. Did your wife save me? I want you beside me now, please. Isang malamig na kilabot ang gumapang mula sa mga talampakan ni Teresa paakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay biglang nag-alboroto at tila namimilipit. Hindi dahil sa gutom ng mahabang oras ng pag-opera, kundi sa matinding pandidiri na umakyat hanggang sa kanyang lalamunan. Nabitawan niya ang kanyang puting uniforme na kanina pa niya hinuhubad. Bumagsak ang tela sa malamig na sahig. Tinitigan niya ang mantsa ng dugo sa laylayan nito. Ang dugong pinaghirapan niyang pigilan upang iligtas ang isang buhay ay ang mismong dugong lumalason sa kanyang sariling tahanan. Ang amoy ng yodo na kanina ay nagbibigay sa kanya ng dangal bilang isang doktor. Ngayon ay umaamoy na parang pinakamasangsang na kasinungalingan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang katanungang tahimik na bumasag sa kanyang dibdib habang siya ay nagpapakakuba at inuubos ang sariling lakas para sa pamilya. Ginagawa lamang pala siyang kasangkapan upang dugtungan ang buhay ng kalaguyo ng kanyang asawa. Ang lahat ng papuri, ang mga luha ni Eugenia, ang mahigpit na yakap ni Armando, lahat ay isang malaking dula-dulaan na ginawa upang pagtakpan ang kanilang karumaldumal na lihim at panloloko. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang sobrang sakit ay nagpatuyo sa anumang emosyon at nag-iwan lamang ng matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Ang matinding kahihiyan ay tila mga nakapapasong baga na idinikit sa kanyang balat. Ginamit siya upang maging tagapagligtas ng sarili niyang pagkawasak. Nang hina man ang mga tuhod, pinilit ni Teresa na tumayo ng tuwid. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa at dahan-dahang naglakad pabalik sa pasilyo ng intensive care unit. Huminto siya sa gilid, nagtatago sa anino ng pader. Sa likod ng malinaw na salamin ng silid, nasaksihan niya ang isang tagpong habambuhay na susugat sa kanyang pagkatao. Nakayuko si Armando sa higaan ng pasyente. Dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Clarice.
Taglay ang pag-iingat at lambing na matagal na niyang ipinagkait kay Teresa. Sa labas ng pinto, nakatayo ang kanyang biyenan na si Eugenia, may bakas ng matamis at konsentidor na ngiti sa mga labi, habang maingat na nagbabantay sa paligid upang walang makaabala sa pagmamahalan ng dalawa. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng hapagkainan ng mga ilustre ay tila walang dalang init para kay Teresa. Sa halip, ang liwanag na ito ay lalong nagpadilim sa kanyang pakiramdam habang nakaupo siya sa harap ng isang marangyang almusal na tila gawa sa abo ang lasa. Ang amoy ng bagong luto na sinangag at mamahaling kape ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Eugenia, ang kanyang biyenan, na lumilikha ng isang kapaligirang nakasasakal at puno ng pagkukunwari. "You look so tired, Hija," panimula ni Eugenia habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang hamon. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa porselanang pinggan ay nagdudulot ng isang matalim na panginginig sa pandinig ni Teresa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Dapat ay masanay ka ng mag-delegate ng mga patients mo. Hindi na kailangang ikaw ang gumawa ng lahat, especially now that our family is expanding its reach. Tiningnan ni Armando ang kanyang asawa nang may mapanlinlang na ngiti. "That's what I've been telling her, Mom. But you know, Teresa, she's a perfectionist. Akala mo naman ay mawawala ang ospital kung hindi siya magdamag doon." Uminom si Teresa ng tubig upang lunurin ang lason na tila namumuo sa kanyang lalamunan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Armando ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng tagpong nasaksihan niya sa ospital kagabi. Ang lambing sa tinig nito ay kasing dumi ng mga lihim na itinatago nito sa ilalim ng kanilang kama. "Anyway, Teresa, pagpapatuloy ni Eugenia, ibinaba nito ang kanyang kubyertos at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. "We need to talk about the medical fund. Our family foundation is planning a big investment for a new specialty clinic. Malaki ang maitutulong nito sa reputasyon ninyong mag-asawa. I need you to sign some documents later para mailipat ang ilang assets from your trust fund. Isipin mo na lang na investment ito para sa kinabukasan nating lahat." Naramdaman ni Teresa ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang trust fund na binabanggit ng kanyang biyenan ay ang kaisa-isang naiwang alaala ng kanyang yumaong ama. Ito ang perang pinaghirapan nito upang masiguro ang kanyang kaligtasan sa buhay. "Mom, isn't it too sudden?" Mahinang tanong ni Teresa, pinipilit na huwag manginig ang kanyang tinig. "I need to check the papers first. Alam niyo namang iyon lang ang naiwang legacy ni Papa sa akin." Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Eugenia. Ang tamis ng kanyang ngiti ay napalitan ng isang malamig na talim. "Hija, huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Noong pumanaw ang tatay mo at naiwan kang mag-isa, sino ang kumupkop sa'yo? Sino ang nagbayad ng mga utang na naiwan niya para hindi ka mawalan ng dangal? We treated you like our own daughter. Isang pirma lang yan, Teresa. Don't tell me you're doubting our intentions now." Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikalang pumulupot sa leeg ni Teresa. Iyan ang laging sandata ni Eugenia upang pasunurin siya. Ang hiya na itinanim nila sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang lakas ng loob. I just want to be sure," pagdadahilan ni Teresa habang nakayuko. "Hon, don't be so dramatic," singit ni Armando. Hinawakan nito ang kamay ni Teresa sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagnanais na bumitaw at tumakbo palayo. "It's for us, para sa klinik na pangarap natin. Trust me, okay?" Matapos ang almusal, nang makaalis na si Armando para sa isang business meeting at si Eugenia naman ay abala sa kanyang hardin, pumasok si Teresa sa kanyang silid at mabilis na binuksan ang kanyang laptop.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang password ng kanyang online banking. Isang lihim na takot ang bumabalot sa kanya. Isang kutob na tila isang madilim na ulap na ayaw lumisan. Nang bumukas ang pahina ng kanyang account, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang mga numero sa screen ay hindi nagsisinungaling. Ang malaking halagang dapat ay naroon. Ang perang itinatabi niya para sa kanyang kalayaan ay halos wala na. Sa nakalipas na 3 taon, may mga regular na pag-withdraw na naganap ng hindi niya nalalaman. Ang mga petsa ng bawat transaksyon ay tumatapat sa mga araw na binibilhan ni Armando ng mga mamahaling regalo, ang kanyang sarili, at ang pinakahuling malaking bawas ay naganap noong nakaraang linggo. Ang araw na naaksidente ang babaeng iniligtas niya. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Hindi lamang siya pinagtaksilan sa kama, ninakawan din siya ng kinabukasan ng mismong taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang pera ng kanyang ama, ang pawis at dugo ng huling taong nagmahal sa kanya ng tunay ay ginamit ni Armando upang itustos sa karangyaan ng kanyang kabit at sa kasakiman ng kanyang ina. Ang bawat butil ng pasasalamat na naramdaman niya noon para sa pamilyang ilustre ay naglaho na parang usok. Ang tanging naiwan ay ang malamig na katotohanang siya ay isang biktima sa loob ng isang bahay na itinuring niyang kanlungan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang matinding determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang babaeng dadaanin sa utang na loob. Hahayaan niyang isipin nila na kontrolado pa rin nila siya. Hahayaan niyang maniwala sila sa sarili nilang mga kasinungalingan habang unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang plano. Ngunit isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang kaisipang mas masakit pa sa pagnanakaw sa kanyang yaman. Kung kaya ni Armando na nakawin ang kanyang pera ng ganito kadali, ano pa ang kaya nitong gawin upang makuha ang lahat? At gaano kalalim ang kinalaman nila sa pagkamatay ng kanyang ama na hanggang ngayon ay itinuturing niyang isang aksidente lamang. Bumalik si Teresa sa ospital na tila isang anino na lumalakad sa ilalim ng nagtitingkarang mga ilaw ng pasilyo. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa halip, bawat puting pader na kanyang nadadaanan ay tila mga piping saksi sa kanyang kapansin-pansing pananahimik. Pinilit niyang isuot ang kanyang profesional na maskara, ang matatag na Dr. Ilustre na kilala ng lahat, ngunit sa loob niya ay may isang bagyong unti-unting winawasak ang kanyang katinuan. You look pale, Teresa. Kanina ka pa nakatitig sa chart na yan, pero hindi mo pa naililipat ang pahina. Isang malalim at banayad na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Si Dr. Raul Mendoza iyon, ang kanyang matapat na kasamahan at kaisa-isang tao na nakakabasa sa likod ng kanyang mga mata. Lumapit si Raul at dahan-dahang ipinatong ang isang mainit na tasa ng kape sa kanyang mesa. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang pumapaakyat, nagdadala ng amoy ng sariwang butil na tila isang haplos ng init sa gitna ng kanyang naninigas na katawan. Uminom ka muna. You're overworking yourself again, sabi ni Raul na may bakas ng tunay na pag-aalala. Is there something wrong? You can talk to me, you know that. Huminga ng malalim si Teresa, naramdaman ng init ng tasa sa kanyang mga palad. Ang init na yon ay kabaligtaran ng tila yelong nananalaytay sa kanyang mga ugat mula nang makita niya ang account sa bangko at ang mensahe sa telepono ni Armando. Raul, I need a favor. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na hibla ng sutla. Can you help me access the archived forensic files from 5 years ago? Specifically, the case of my father's accident. I know it's already closed, but I need to see the maintenance records again. Nagtaka si Raul.
Ngunit hindi na siya nagtanong pa nang makita ang desperasyon sa mga mata ng kaibigan. I'll give you my access code. Just be careful, Teresa. Some ghosts are better left undisturbed. Nang makaalis si Raul, hinarap ni Teresa ang computer. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha. Ginagawa siyang tila isang estatwa sa dilim ng kanyang opisina. Sa tulong ng code ni Raul, binuksan niya ang digital na libingan ng kanyang pighati. Hinanap niya ang ulat tungkol sa sasakyan ng kanyang ama, ang preno na biglang nawalan ng puwersa sa gitna ng matarik na daan. Doon, sa kailaliman ng mga dokumento, nahanap niya ang isang kopya ng authorization slip para sa huling maintenance ng sasakyan bago ang trahedya. Ang petsa ay tumutugma sa mismong araw ng aksidente, ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Teresa ay ang pirma sa ibaba ng papel. Hindi yun pirma ng kanyang ama. Ito ay isang pamilyar na kurbada ng mga letra, isang pirma na libu-libong beses na niyang nakita sa mga tseke at kasulatan sa loob ng kanilang bahay. Kay Armando, ang pormang iyon. Ang kanyang asawa ang nagdala ng sasakyan sa talyer noong umagang iyon at siya rin ang kumuha nito bago ito ibinigay sa kanyang ama para sa isang out-of-town trip. Isang matinding panginginig ang gumapang mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang batok. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa tindi ng kilabot. Ang kape na hawak niya, na kanina ay nagbibigay ng init, ngayon ay tila wala ng saysay, habang ang kanyang buong pagkatao ay nilalamon ng isang madilim at nagyayelong katotohanan. Hindi lamang siya pinagtaksilan at ninakawan. Tila ang mismong kamay na humahaplos sa kanya gabi-gabi ay ang kamay na pumatay sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tapat. Ang pighati ay mabilis na napalitan ng isang tuyo at matalim na puot. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen, ngunit ang ningning ng pag-ibig at pag-asa ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng malasakit, ay tila naging isang matigas na bato na handang dumurog sa sinumang humawak dito. Isang marahang paggalaw ng siradura ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at doon ay tumambad ang nakangiting mukha ni Armando. May dala itong isang malaking kumpol ng mga rosas na pulang-pula. Kasing pula ng dugong dumanak sa kalsada, 5 taon na ang nakararaan. Surprise, Hon! Masayang bati ni Armando habang papalapit sa kanya. I know you've been stressed lately, so I bought these for you. My perfect wife deserves nothing but the best. Inilapag ni Armando ang mga bulaklak sa mesa sa ibabaw mismo ng mga papel na naglalaman ng kanyang madilim na lihim. Ang bango ng mga rosas ay tila amoy ng nabubulok na bangkay sa pang-amoy ni Teresa. Ngunit nagawa niyang iangat ang kanyang tingin at magbigay ng isang matamis, subalit walang buhay na ngiti. Thank you, Armando. Mahinang tugon ni Teresa habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang pagnanais na isampal ang katotohanan sa mukha ng lalaki. You always know how to make me feel special. Tinitigan ni Teresa ang kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang lalaking pinakasalan niya. Ang nakikita na lamang niya ay isang halimaw na nakasuot ng mamahaling barong, isang mamamatay taong may mga rosas sa kamay, at sinumpaan niya sa kanyang sarili na bago matapos ang lahat, ang mga rosas na ito ang magsisilbing unang alay sa kanyang sariling libing. Ang bulwagan ng mansyong ilustre ay punong-puno ng liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na ilawan na nakasabit sa kisame. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng mahinhin at banayad na tugtugan na tila nanggagaling sa bawat sulok ng silid. Suot ni Teresa ang isang asul na bestida na gawa sa pinakamahusay na seda, ngunit sa bawat hakbang niya, ang pakiramdam niya ay tila suot niya ang isang mabigat at malamig na tanikala.
Ang bawat ngiting ipinapakita niya sa mga panauhin ay isang maingat na dula-dulaan, isang maskara na pilit niyang pinatitibay sa gitna ng kanyang nagdurugong puso. "Teresa darling, you look stunning tonight," bati ni Armando habang inilalagay ang kanyang braso sa baywang ng aswa. Ang init ng kanyang hawak ay nagdudulot ng matinding pangingilabot kay Teresa, ngunit pinanatili niya ang kanyang titig na diretso at kalmado. "By the way, I want you to meet someone. This is Clarice, my new executive assistant." Malaki ang naitulong niya sa pag-oorganisa ng event na ito. Isang batang babae na may mapangahas na ganda ang humakbang palapit. Nakasuot ito ng isang pulang gown na tila nagnininga sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit ang nagpatigil sa mundo ni Teresa ay hindi ang ganda ng babae, kundi ang hiyas na nakapalibot sa leeg nito. Ang kwintas na gawa sa mga pambihirang perlas, ang kaisa-isang huling alaala na iniwan ng kanyang ina, ay suot-suot ngayon ng babaeng ito nang walang anumang bahid ng hiya. "Nice to finally meet you, Doktora Ilustre," masayang bati ni Clarice. Ang kanyang tinig ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Teresa. "Sir Armando always talks about how brilliant you are." Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat butil ng perlas sa leeg ni Clarice ay tila mga patak ng luhang nagpapaalala sa kanya ng lahat ng ninakaw sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Eugenia at hinawakan ang kanyang balikat nang may di matatawarang diin. "Teresa, Tija, Clarice is young and very talented." Wika ni Eugenia sa isang tonong tila nagbibigay ng babala. "Sana ay maging mabuti kang ehemplo sa kanya. Huwag kang masyadong mahigpit. In our world, we value those who show loyalty and hard work. Be a mentor to her, okay?" Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay punong-puno ng mapanirang pag-uuyam. Alam ni Teresa na ang bawat kataga ay nilayong ipamukha sa kanya ang kanyang kawalan ng kapangyarihan sa loob ng sarili niyang tahanan. Ngunit sa halip na magpakita ng kahinaan, isang kakaibang lakas ang bumangon sa kanyang kalooban. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malamig at matalinong pasya. "Of course, Mama." Tugon ni Teresa nang may banayad ng ngiti. Humakbang siya palapit kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga perlas. "Actually, may napansin lang ako sa necklace mo, Clarice. Parang maluwag ang lock nito. Let me fix it for you." Mahirap na kung mawala ang isang napakahalagang bagay na tulad nito. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ng leeg ni Clarice. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, habang kunwari ay inaayos ang lock ng perlas, isiningit niya ang isang napakaliit na aparato sa loob ng tahinang likurang bahagi ng gown ng babae. Ang maliit na kagamitang ito ang magsisilbing kanyang mga tenga sa mga sandaling akala ng dalawa ay ligtas sila sa kanilang mga kasinungalingan. "There, it's secured now." Bulong ni Teresa sa tenga ng babae, isang bulong na tila isang sumpa na binalot ng kabutihan. "Take good care of that, Clarice. Ang mga bagay na hindi sa'yo ay madaling mawala kapag hindi ka naging maingat." Nakita ni Teresa ang panandaliang pagkagulantang sa mga mata ni Clarice bago ito muling nagawang ngumiti ng pilit. Humakbang pabalik si Teresa. Naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa, gaya ng isang lawa bago ang pagdating ng unos. Nagpatuloy ang gabi sa gitna ng mga huwad na tawanan at pagbati. Habang pinapanood ni Teresa sina Armando at Clarice na nagbubulungan sa isang madilim na sulok ng hardin, kinuha niya ang kanyang telepono at isinuot ang isang maliit na earpiece. Sa gitna ng ingay ng pagdiriwang, isang malinaw at nakakapanghilakbot na tunog ang nagsimulang dumaloy sa kanyang pandinig. Ang tunog ng 2 taong nagpaplano kung paano tuluyang uubusin ang lahat ng natitira sa kanya. Ang bawat salitang kanyang naririnig
ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng karangyaan, isang magandang estatwa na saksi sa sarili niyang pagtataksil, habang ang kanyang isipan ay nagsisimulang gumuhit ng isang mapa na magdadala sa kanila patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Sa loob ng maliit at madilim na duty room ng ospital, tila nawalan ng hangin ang bawat sulok ng silid. Nakaupo si Teresa sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang recording na nakuha niya mula sa piging ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat salita ni Armando at Clarice ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang natitirang lakas. Ang galit na kanina ay malamig, ay biglang naglagablab. Isang apoy na nagtulak sa kanya upang sunggaban ang kanyang telepono at akmang ihahampas ito sa pader upang patahimikin ang lahat ng sakit. Ngunit bago pa man bumitaw ang kanyang kamay, isang malakas at mainit na palad ang humawak sa kanyang pulso. "Teresa, huwag! Masasaktan ka lang." Banayad ngunit matatag na pakiusap ni Raul. Hindi napansin ni Teresa ang pagpasok ng doktor. Sa gitna ng kanyang pagkabulag sa puot, tila isang anghel si Raul na biglang sumulpot mula sa kadiliman. Ang kanyang haplos ay hindi mapangalipin gaya ng kay Armando. Ito ay isang lunday na nag-aalok ng kaligtasan sa gitna ng nagngangalit na dagat. Dahan-dahang bumitaw ang mga daliri ni Teresa sa telepono at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang dumaloy. Basang-basa ang kanyang pisngi nang walang anumang ingay na lumalabas sa kanyang bibig. "Hindi ko na kaya, Raul." Pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang punit na telang sutla. "They took everything from me. Ang pera ni Papa, ang dangal ko, pati ang alaala ng pamilya ko. They turned it into a joke." Huminga ng malalim si Raul at iginiya si Teresa sa isang upuan. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang mapawi ang matinding panginginig ng katawan ng babae. Kinuha niya ang kanyang sariling laptop at iniharap ito kay Teresa. "Hindi ka talo, Teresa. Nagsisimula ka palang lumaban." Wika ni Raul habang mabilis na tumatakbo ang kanyang mga daliri sa keyboard. "I can help you. Magtatayo tayo ng isang digital fortress na hindi nila kayang pasukin. Gagawa tayo ng mga anonymous accounts para mailipat mo ang mga natitirang ebidensya at para masundan natin ang bawat sentimo na ninakaw nila sa iyo. Sa sumunod na ilang oras, ang tanging nagbibigay ng buhay sa silid ay ang malamlam na liwanag ng monitor." Itinuro ni Raul kay Teresa kung paano magtago sa likod ng mga code at kung paano basahin ang mga masaselang transaksyon sa bangko na sadyang ginawang komplikado ni Armando. Sa bawat numerong lumilitaw, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang malaking pandaraya. "Raul, why are you doing this for me?" Tanong ni Teresa, habang nakatitig sa lalaking tahimik na nag-aalay ng oras at panganib para sa kanya. Tumigil si Raul at tinitigan siya ng may malalim na pag-unawa. "Because I know what it's like to lose a father because of someone else's greed. At dahil ikaw ang pinakamabuting tao na nakilala ko, Teresa. You don't deserve this hell." Dahan-dahang itinaas ni Raul ang kanyang kamay at pinunasan ng isang butil ng luha na naligaw sa pisngi ni Teresa. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng ugnayan na hindi nangangailangan ng maraming salita. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman ni Teresa na siya ay hindi isang kasangkapan, kundi isang babaeng karapat-dapat protektahan. "Huwag mong ubusin ang luha mo para sa mga taong walang puso, Teresa." Bulong ni Raul. Ang kanyang tinig ay puno ng pangako. "Ilaan mo ang bawat patak nito para sa araw na makikita mo silang lumuluhod sa harap mo at nagmamakaawa para sa kapatawaran na hinding-hindi mo ibibigay." Napapikit si Teresa, nilalasap ang bawat salita ni Raul
na tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sariwang sugat. Ang pag-asa na kanina ay isang munting ningas lamang ngayon ay nag-aapoy na ng maliwanag. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang alaala ang biglang sumagi sa isip ni Teresa. Isang bagay na nakita niya noong nakaraang gabi habang nag-aayos siya sa silid ng kanyang biyenan. Naalala niya ang mabigat na kabinet sa gilid ng higaan ni Eugenia. May isang bahagi ng sahig na tila hindi pantay, isang lihim na espasyo na laging binabantayan ng matanda kahit sa kanyang pagtulog. Isang kutob ang bumangon sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na ang pinakamahalagang piraso ng puzzle ay hindi matatagpuan sa loob ng computer, kundi sa loob mismo ng kuta ng kanyang kaaway. Raul, may kailangan akong makuha sa loob ng bahay. Wika ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng isang matatag na desisyon. May lihim na vault si Eugenia. Sa ilalim ng kanyang higaan, nandoon ang mga orihinal na titulo at ang dokumento ng patent ni Papa. Ang katahimikan sa silid ay muling bumigat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa paghahanda para sa isang hakbang na magbabago sa lahat. Alam ni Teresa na ang pagpasok sa silid na yon ay parang pagpasok sa lungga ng isang lobo. Ngunit handa na siyang itaya ang lahat. Ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Isang katahimikang tila nagbababala ng isang parating na unos. Sa gitna ng karimlan, dahan-dahang binuksan ni Teresa ang pinto ng silid ng kanyang biyenan. Ang amoy ng mga mamahaling kandila at luma ng pabango ay sumalubong sa kanya, isang halimuyak na tila nanggagaling sa isang kabaong na pinalamutian ng ginto. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ako bago ka matulog, Teresa. Wika ni Eugenia habang nakasandal sa kanyang malalambot na unan. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, tila isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi mula sa kanyang alipin. Masakit ang aking mga binti. Marahil ay dahil sa pag-aasikaso ko sa mga bisita ni Armando kanina. I'll help you, Mama. Mahinang tugon ni Teresa. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng langis mula sa kanyang bulsa. I prepared a special oil for you. Malaki ang maitutulong nito para ma-relax ang mga kalamnan mo at para maging mahimbing ang tulog mo. Dahan-dahang naupo si Teresa sa gilid ng higaan at sinimulang hilutin ang mga binti ng matanda. Ang bawat haplos niya ay maingat at banayad. Ngunit sa loob niya ay may matinding pagkasuklam na pilit niyang itinago. Ang langis na kanyang gamit ay may halong napakaliit na dosis ng pampatulog. Sapat lamang upang gawing mas malalim ang pahinga ni Eugenia nang hindi ito nagdududa. You're a good daughter-in-law, Teresa. Sometimes, sabi ni Eugenia habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Huwag mo lang talagang pairalin ang tigas ng ulo mo. Kung susunod ka lang sa amin ni Armando, hinding-hindi ka maghihirap. Hindi sumagot si Teresa. Pinanood niya ang dahan-dahang pagbabago ng paghinga ng kanyang biyenan. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib nito ay nagiging mas mabagal at mas regular nang masiguro niyang malalim na ang tulog ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang bawat kilos niya ay tila isang anino na hindi gumagawa ng anumang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Lumuhod siya sa sahig at dahan-dahang gumapang patungo sa ilalim ng dambuhalang kama ni Eugenia. Ang lamig ng sahig ay tumagos sa kanyang mga tuhod at ang amoy ng alikabok na nakatago sa dilim ay tila nanunubok sa kanyang paghinga. Doon, sa pinakasulok ng ilalim ng higaan, nakita niya ang isang bahagi ng sahig na may ibang kulay at tekstura. Gamit ang isang maliit na kasangkapan, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kahoy na takip. Isang maliit na vault na bakal ang tumambad sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng pawis sa kanyang noo
Habang iniisip ang tamang kombinasyon, inilagay niya ang mga numero ng petsa kung kailan pumanaw ang kanyang ama. Ang araw na nagpabago sa lahat. Narinig ang isang mahinang tunog ng pagpihit ng mga mekanismo sa loob ng bakal. Isang hudyat na ang pintuan ng vault ay handa na para bumukas. Dahan-dahang hinila ni Teresa ang hawakan at ang mga lihim na matagal nang itinago ay tumambad sa ilalim ng liwanag ng kanyang maliit na flashlight. Sa loob ay may mga bundle ng pera, ngunit ang mas mahalaga ay ang isang asul na folder na nasa kailaliman ng lahat. Nang buksan ito ni Teresa, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nandoon ang orihinal na titulo ng kanilang lumang bahay at ang patent ng imbensyong medikal ng kanyang ama. Ngunit ang pinakamasakit ay ang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari na may petsang 3 araw matapos ang libing ng kanyang ama. Isang dokumentong may pekeng pirma niya at ng kanyang ama. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya mapigilan. Ang bawat hibla ng papel na kanyang hawak ay patunay ng isang napakalaking kataksilan. Sila ang nagnakaw ng kinabukasan ng kanyang pamilya at ginamit ang nakaw na yaman na iyon upang gawin siyang bilanggo sa sarili niyang buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng larawan ang bawat pahina. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang munting sulo sa gitna ng kadiliman ng kuta ng mga ilustre. Habang nagmamadali siyang ibalik ang lahat sa dati, isang biglang pagbabago sa hangin ng silid ang nagpatahimik sa kanyang buong pagkatao. Ang mahimbing na paghinga ni Eugenia ay tila pansamantalang natigil bago ito muling nagpatuloy. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang aninong biglang sumilip mula sa ilalim ng pintuan ng silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang matangkad na figura ang pumasok sa loob ng silid na hindi nagbubukas ng ilaw. Sa gitna ng dilim, nakita ni Teresa ang mga sapatos ni Armando na dahan-dahang naglalakad patungo sa gilid ng higaan kung saan siya kasalukuyang nakatago sa ilalim nito. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit ng papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nanigas si Teresa sa kanyang posisyon, ang kanyang mukha ay halos nakadikit na sa malamig na semento habang pinipigilan ang bawat hibla ng kanyang paghinga upang huwag makagawa ng kahit anong ingay na magbubunyag sa kanyang kinaroroonan. Nanatiling nakadapa si Teresa sa ilalim ng higaan. Ang kanyang mukha ay halos nakabaon na sa makapal na alikabok na tila isang pasakit sa kanyang bawat hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na nagbabanta sa katahimikan ng silid. Nakikita niya ang anino ng mga sapatos ni Armando, ang dahan-dahang paggalaw ng balat ng sapatos habang humihinto ito sa mismong harap ng kanyang pinagtataguan. Ang amoy ng matapang na sigarilyo at mamahaling alak na dala ng kanyang asawa ay sumuot sa ilalim ng kama, nagdadala ng isang nakasusuklam na presensya na tila lason sa hangin. Isang mahinang paggalaw ng kamay ni Armando ang nagpabaling sa atensyon ni Teresa. Naramdaman niya ang pagyanig ng kama sa ibabaw niya nang maupo ang lalaki sa gilid nito. Ang tunog ng paglabas ng hininga ni Armando ay tila isang mabigat na pasanin sa gitna ng kadiliman. "Ma, gising ka ba?" Bulong ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na kwerdas ng gitara. "I need more funds. Clarice is demanding more and the hospital's auditors are starting to ask questions. Kailangan nating bilisan ang paglipat ng mga dokumento ni Teresa." Walang sumagot si Eugenia. Tanging ang malalim at regular na paghinga nito na bunga ng pampatulog ni Teresa ang maririnig. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Armando bago ito muling tumayo. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto ang naghudyat na lumisan na ang lalaki mula sa silid. Nanatili pang nakadapa si Teresa ng ilang minuto, hinahayaang bumalik sa normal ang takbo ng kanyang dugo bago siya dahan-dahang gumapang palabas. Pagdating sa kanyang sariling silid,
Ang lamig ng gabi ay yumakap sa kanyang basang-basang katawan. Hindi siya natulog. Gamit ang mga larawang nakuha niya, agad niyang tinawagan si Raul sa isang lihim na linya. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila isang malamig na utos ng isang general na naghahanda para sa digmaan. Raul, now is the time. Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim ng hardin sa labas. Lock the secondary accounts. I want them to feel the hunger that they've been feeding me all these years. Nang sumunod na araw, nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng mundo ng mga ilustre. Sa gitna ng isang marangyang mall, habang kasama ni Armando si Clarice upang mamili ng mga hiyas, ang kanyang mga credit card ay isa-isang tinanggihan ng makina. Ang mukha ni Armando ay nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa isang matinding kahihiyan, habang ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatitig sa kanya. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong sila ng galit na si Eugenia. What happened, Armando? Bakit hindi ma-access ang main account? The bank said the funds are on hold because of a discrepancy in my signature. Pumasok si Teresa sa silid, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa na may halimuyak ng mansanilya. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkabalisa at pag-aalala, isang perpektong balatkayo para sa nagniningas niyang tagumpay sa loob. Hon, what's happening? I heard you were having trouble at the mall. Malambing na wika ni Teresa habang inilalapag ang tsa. Is there a problem with the family accounts? I tried to check mine too, pero it says limited access na rin. This is impossible! Sigaw ni Armando. Hinampas nito ang kanyang kamao sa lamesa, dahilan upang tumalo ng ilang patak ng tsaa mula sa tasa. Everything was fine yesterday. Teresa, are you sure wala kang ginagawa sa mga papers na pinapirmahan ko sa'yo? Tumingin si Teresa ng may luha sa mga mata. Isang sining ng pag-arte na matagal niyang pinag-aralan sa gitna ng kanyang pagtitiis. Armando, how could you say that? I gave you everything. You know I don't understand those financial things as much as you do. Maybe it's just a system glitch? Lumapit si Eugenia. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. A glitch? Sabay-sabay sa lahat ng accounts, something is very wrong here. Nanatiling tahimik si Teresa, dahan-dahang humihigop ng kanyang tsa. Ang bawat lunok niya ay tila isang selebrasyon ng paghihiganti. Nakikita niya ang takot na nagsisimulang gumapang sa mga mata ng kanyang asawa, ang takot ng isang lalaking nasanay sa kapangyarihan, ngunit ngayon ay wala nang mahawakan. May kilala akong pwedeng makatulong. Mahinang suhestiyon ni Teresa habang pinagmamasdan ang pag-aalinlangan sa mukha ni Armando. A friend of a colleague. He deals with private loans for high-profile families who need quick liquidity. It's discreet, Armando. Hindi malalaman ng social circles natin na nagigipit tayo. Nakita ni Teresa ang pagkislap ng pag-asa sa mga mata ni Armando. Ang kasakiman at ang kagustuhang mapanatili ang kanyang marangyang imahe ang magiging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Hindi alam ni Armando na ang kaibigan na tinutukoy ni Teresa ay bahagi ng isang bitag na matagal nang inihanda ni Raul. Isang utang na hindi lamang pera ang sisingilin, kundi ang bawat piraso ng kanilang dangal at ari-arian. Isang matamis at lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa nang tumalikod siya upang dalhin ang tray sa kusina. Sa dilim ng pasilyo, ang kanyang anino ay tila mas malaki at mas matatag kaysa sa dati. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi. Ito ay tungkol sa panunood sa kanila, habang unti-unti nilang nilalamon ang sarili nilang lason. Ang gabi sa ospital ay may dalang kakaibang bigat. Isang uri ng katahimikan na tila nagkukubli ng libu-libong sikreto sa likod ng bawat pintuan ng mga pasyente. Nakatayo si Teresa sa nurse station, pinagmamasdan ang mga linyang gumagalaw sa monitor ng isang kritikal na pasyente. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng berdeng linya ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kanipis ang pagitan ng buhay at kamatayan.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang sakit ng pasyente ang kanyang kalaban, kundi ang isang aninong matagal na niyang kapiling sa loob ng sariling tahanan. Pumasok si Armando sa silid, bitbit ang isang plastik na bag na naglalaman ng kape at ilang tinapay. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit may isang uri ng kislap doon na hindi magawa ni Teresang basahin ng maayos. Hon, you need to eat. Magdamag ka na namang gising, malambing na wika ni Armando habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Don't overwork yourself. Baka magkamali ka pa sa dami ng iniisip mo tungkol sa finances natin. Tumingin si Teresa sa kanyang asawa, nararamdaman ang isang kakaibang panginginig sa dulo ng kanyang mga daliri. I'm fine, Armando. Sanay na ako. Malapit na ring matapos ang shift ko. Sige, I'll leave you to it. May kailangan lang akong asikasuhin sa baba. Paalam ni Armando, bago mabilis na lumabas ng silid. Ilang minuto ang lumipas nang lumapit ang isang nurse na si Gina, bitbit ang isang tray na may lamang hiringgilya at isang bote ng gamot. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mga mata ay hindi magawang tumingin ng diretso kay Teresa. Dr. Ilustre, ito na po ang gamot para kay Mr. Santos sa room 402. Sabi niyo po, ay kailangang maturukan agad dahil tumataas ang blood pressure niya. Wika ni Gina sa isang tinig na tila nauutal. Kinuha ni Teresa ang hiringgilya, ngunit bago pa man niya ito mailapit sa pasyente, ang kanyang mga mata ay natuon sa kulay ng likido sa loob nito. Ang gamot na dapat ay malinaw na parang tubig ay may bahagyang kulay dilaw na tila hindi pamilyar sa kanya. Mabilis niyang tiningnan ang chart ng pasyente at ang bote ng gamot na iniwan ni Gina. Ang nakasulat sa bote ay ang tamang gamot, ngunit ang amoy na nagmumula sa hiringgilya ay matapang at nakasusulasok. Isang amoy na alam ng bawat doktor na hindi kailanman dapat ihalo sa gamot ng isang pasyenteng may sakit sa puso. Isang matinding lamig ang bumalot sa buong pagkatao ni Teresa. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hiringgilya at hinarap si Gina. Gina, tell me the truth. Sino ang nag-abot sa iyo ng gamot na ito? Mahinang tanong ni Teresa, ngunit ang bawat salita ay may dalang talim na tila humihiwa sa hangin. Napayuko si Gina at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Doktor, sorry po. Sir Armando approached me earlier. He said may bagong brand ng gamot na pinapagamit ang pamilya ni Mr. Santos. I thought it was okay dahil asawa niyo po siya. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang bato na bumagsak sa balikat ni Teresa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumpa ang langit at lupa dahil sa tindi ng kataksilang ito. Hindi lamang siya ninakawan ni Armando. Handa itong pumatay ng inosenteng tao at sirain ang kanyang lisensya bilang doktor para lamang pagtakpan ang sarili itong mga kasalanan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin ay ang mismong lalaking nagnanais na ibaon siya sa limot. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang kanyang telepono at sinimulang i-record ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gina. Ang bawat pag-amin ng nurse ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pagsasama nila ni Armando. Gina, you realize what you almost did? This is a lethal dose of a muscle relaxant. Mapapatay mo ang pasyente at ako ang mananagot, wika ni Teresa sa isang tonong puno ng pait. I will keep this syringe and this recording. If you want to save yourself, you will tell the truth when the time comes. Tumango si Gina habang humihagulgol. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang uniforme nang walang anumang tunog, kundi ang bigat ng kanyang pagsisisi. Lumabas si Teresa ng silid at naglakad patungo sa rooftop ng ospital. Ang hangin ng madaling araw ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng puot na naglalagablab sa kanyang dibdib.
Inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato nila ni Armando noong araw ng kanilang kasal. Ang mga ngiti sa litratong yon ay tila mga uod na kumakain sa kanyang kaluluwa. Tinawagan niya si Raul. Nang marinig niya ang boses nito, ang matatag na pader na itinayo ni Teresa ay biglang gumuho. Raul? He tried to make me kill a patient. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang nanginginig na dahon sa gitna ng bagyo. He wanted to take away my life, my profession, everything that I am. Gaano ba kalupit ang taong minahal ko, Raul? Bakit kailangang umabot sa ganito? Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Raul. Sa kabilang linya, isang tunog na puno ng pakikiramay at pag-unawa. Teresa, listen to me. This is his last card. Takot na siya. He is cornered and like a rabid animal, he will bite anyone. But you are stronger than him. Keep that evidence. We will use it to finish this once and for all. Nakatitig si Teresa sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na unti-unting namamatay dahil sa paparating na liwanag. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila isang panata ng paglaya. Hindi na siya iiyak dahil sa sakit. Iiyak siya dahil ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang saktan siya ni Armando Ilustre. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang nakatatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Kung kaya ni Armando na gawin ito sa isang estranghero, ano pa ang kayang gawin ni Eugenia upang protektahan ang kanilang maruming pangalan? Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay nababalot ng kulay ginto at pilak, isang pagtatanghal ng kapangyarihan at yaman na tila walang katapusan. Ang amoy ng mga sariwang lili at mamahaling champagne ay humahalimuyak sa hangin, sumasabay sa banayad na tunog ng mga instrumentong de cuerdas na nagbibigay ng isang sopistikadong ingay sa paligid. Ang bawat kristal na nakasabit sa dambuhalang ilawan sa kisame ay nagniningning, tila mga matang nakamasid sa bawat galaw ng mga piling panauhin. Naglakad si Teresa sa gitna ng bulwagan nang may katatagan na tila isang reynang patungo sa kanyang trono, o marahil patungo sa isang digmaan. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay itim na seda, isang kulay na tila sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang nakaraan. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay may dalang awtoridad, at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Kahit na sa loob niya ay nararamdaman niya ang bawat hibla ng kanyang puso na tila binabatak ng isang hindi nakikitang puwersa. You look breathtaking tonight, hon. But why black? It's a celebration. Bulong ni Armando nang lumapit ito sa kanya. Inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa baywang ni Teresa, isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila isang malamig na linta na sumisipsip sa kanyang dangal. I think it's appropriate, Armando. It's a classic color for a legacy that will be remembered forever. Makahulugang tugon ni Teresa habang ang kanyang mga mata ay naggagala sa paligid. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Clarice. Nakasuot ito ng isang maluwag na bestidang yari sa mamahaling tela, ngunit hindi nito maitatago ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan, isang patunay ng kataksilang binuo sa dilim. Sa tabi nito ay si Eugenia, ang kanyang biyanan, na animoy ipinagmamalaki ang bagong asset ng pamilya habang nakikipagtawanan sa mga asawa ng mga makapangyarihang negosyante. Ang bawat reaksyon ni Eugenia ay punong-puno ng pagpapakitang tao, isang sining ng panlilinlang na ito mismo ang nagturo kay Teresa. Attention, everyone! Ang tinig ni Armando ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang tumayo ito sa gitna ng entablado. Ang lahat ng usapan ay panandaliang natigil, pinalitan ng isang mapitagan at mausisang katahimikan. Today is not just about the anniversary of Ilustre Group. It is about legacy, loyalty, and the future. And I couldn't have done this without the woman beside me. Iminuwestra ni Armando ang kanyang kamay kay Teresa, hudyat upang umakyat ito sa entablado. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri.
ngunit pinanatili niya ang kanyang ulo na nakataas. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Raul na nakatayo, malapit sa control booth ng malaking projector screen sa likuran. Isang bahagyang tango ang ibinigay sa kanya ni Raul, isang hudyat na ang lahat ay handa na. Teresa, come here, hon. Pag-aanyaya ni Armando nang may tamis sa boses na tila pulot pukyutan, ngunit para kay Teresa, ito ay lasang-lason. Humakbang si Teresa paakyat. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa kahoy na entablado ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Tumayo siya sa tabi ni Armando. Hinayaan niyang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay sa harap ng daan-daang tao. Ang pakiramdam ng balat ni Armando sa kanyang palad ay nagdulot sa kanya ng matinding pagnanais na sumigaw. Ngunit naging sapat ang kanyang pagsasanay sa loob ng maraming taon ng pagtitiis upang manatiling kalmado ang kanyang mukha. My wife is the soul of this family. Pagpapatuloy ni Armando, ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. She is a savior in the operating room and a pillar of strength at home. Para sa tagumpay ng ating bagong merger at para sa katatagan ng pamilya Ilustre, let's watch a short tribute to our journey. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa bulwagan. Tanging ang liwanag na lamang mula sa entablado ang natira. Isang matinding tensyon ang bumalot sa hangin, tila isang kwerdas na sobrang higpit at anumang sandali ay maaaring maputol. Tumingin si Armando sa malaking screen ng may kumpiyansa, handang ipakita sa lahat ang kanyang perpektong buhay. Ngunit sa halip na ang logo ng kumpanya o ang mga larawan ng kanilang kasal, ang screen ay biglang nagbuga ng isang matalim at asul na liwanag. Ang unang lumitaw ay hindi musika, kundi ang isang malinaw at nakakakilabot na recording ng boses ni Armando na nagpaplano, kasama ang isang mekaniko kung paano gagawing aksidente ang pagkasira ng sasakyan ng ama ni Teresa. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Walang sinumang kumilos, walang sinumang huminga ng malakas. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Armando sa tabi ni Teresa, habang ang bawat butil ng pawis ay nagsisimulang gumapang sa kanyang noo sa ilalim ng malamig na liwanag ng katotohanang unti-unting lumalabas. Dahan-dahang binitiwan ni Teresa ang kamay ni Armando. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen habang ang isang lihim at matalim na ngiti ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa bawat taong naroroon. Ang boses ni Armando na umaalingaw-ngaw mula sa mga speaker ay hindi na ang boses ng isang matagumpay na negosyante, kundi ang boses ng isang halimaw na walang awang pinaplano ang kamatayan ng kanyang sariling biyenan. Bawat salitang lumalabas sa recording ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa marangyang balatkayo ng pamilya Ilustre. Nakatitig si Armando sa screen, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at naging kasing puti ng abo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kampanteng nakahawak sa baso ng alak ay nagsimulang manginig nang walang kontrol hanggang sa ang kristal ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng baso ay pumunit sa katahimikan, isang hudyat ng tuluyang pagkawasak ng kanyang perpektong mundo. This is a lie! Isang malaking frame-up ito! Sigaw ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang nanginginig na kwerdas na malapit ng maputol. Tumingin siya sa mga panauhin na kanina lamang ay humahanga sa kanya, ngunit ngayon ay nakikita na lamang niya ang matitinding sulyap ng pandidiri at paghatol. Hindi tumigil ang screen. Sumunod na lumitaw ang mga dokumento ng bangko, ang mga pekeng pirma ni Teresa at ng kanyang yumaong ama, at ang mga litrato ni Clarice na suot ang mga nakaw na alahas ng pamilya. Ang bulungan ng mga tao ay unti-unting naging isang malakas na daluyong ng panunumbat. Ang hiya,
na pilit nilang iniiwasan ay dumating ng may dalang hagupit na higit pa sa kamatayan. Hon, tell them hindi ito totoo. Huling desperadong hiling ni Armando habang nilalapitan si Teresa. Akma niyang hahawakan ang balikat ng asawa, ngunit mabilis na humakbang si Teresa pabalik. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipaliwanag, Armando. Malamig na wika ni Teresa. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng galit, tanging ang isang nakapanghihilakbot na kawalan ng emosyon. You didn't just kill my father. You tried to kill my soul. Pero nakalimutan mong ako ang doktor na sanay humawak ng talim. Alam ko kung saan dapat humiwa para matapos ang lahat. Dahil sa matinding desperasyon at takot, nawala ang huling katinuan ni Armando. Dinamba niya si Teresa, ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng purong kasamaan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay sa leeg ni Teresa, isang matatag na braso ang humarang sa kanya. Si Raul, na kanina pa nakabantay sa anino, ay lumitaw at buong lakas na itinulak si Armando palayo. Kasabay nito, ang malalaking pinto ng bulwagan ay bumukas ng malawak. Hindi ang musika ang pumasok, kundi ang mga tauhan ng batas na nakasuot ng kanilang madidilim na uniforme. Ang asul at pulang liwanag mula sa labas ay tumagos sa loob, nagbibigay ng isang nakaliligalig na kulay sa mga kristal na dekorasyon. Armando Ilustre, you are under arrest for fraud, grand larceny, and for the primary suspicion of the murder of Victor Ilustre, deklara ng isang opisyal. Naramdaman ni Armando ang malamig na bakal ng kong, sotam na sumakal sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang huling hantungan sa kanyang kalayaan. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng mantsa ng luha at pawis. Sa kabilang panig ng silid, si Eugenia ay tila isang kandilang uwenti-unting natutunaw. Ang kanyang marangyang alahas ay tila mga pabigat na naglulubog sa kanya sa kahihiyan. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid, subalit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Gumapang siya patungo kay Teresa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng itim na gown ng manugang. Teresa, please, stop this. Kami ang pamilya mo. Pagsusumamo ni Eugenia, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Isipin mo ang dangal ng mga ilustre. Huwag mo kaming itulad sa mga kriminal. Dahan-dahang yumuko si Teresa, sapat lamang upang makita ni Eugenia ang matalim na liwanag sa kanyang mga mata. You lost your right to call me family the moment you helped him cover up my father's death, Mama. Ang dangal na sinasabi mo ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng tatay ko. Ngayon, oras na para anihin nyo ang bawat butil ng kasamaang itinanim nyo. Tumalikod si Teresa habang hinihila ng mga pulis ang mag-ina palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagtanggal ng mga tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang mainit na palad sa kanyang likuran. Ang palad ni Raul na nagbibigay ng tahimik na suporta. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na nagsisimula nang dumagsa, tumingin si Teresa sa itaas. Ang mga kristal na ilaw ay tila hindi nakasingkinang ng dati. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, malaya na siyang huminga nang hindi naramdaman ang lason ng kasinungalingan. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong figura ni Armando, isang huling tanong ang dumaan sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkabilanggo ng katawan upang bayaran ang isang buhay na kinuha sa gitna ng kadiliman? Ang amoy ng luma at basang semento na humahalo sa alingasaw ng amonya ay tila nanunuot sa bawat hininga ni Teresa habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng piitan. Ang liwanag dito ay matalim at walang buhay, nagbibigay ng mga aninong tila mga daliring pilit humahablot sa kanyang laylayan. Bawat hakbang ng kanyang mga sapatos
ay nag-iiwan ng isang matigas na paalala ng kanyang presensya sa gitna ng lugar na ito, na puno ng mga pangarap na nabulok at dangal na nalusaw. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo si Eugenia Ilustre. Wala na ang mamahaling hiyas sa kanyang leeg. Wala na ang ayos ng buhok na tila isang korona ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong balat ng prutas, puno ng mga kulubot ng pait at takot. Nang makita niya si Teresa, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng buhay. Isang buhay na nanggagaling sa desperasyon. Teresa, salamat at dumating ka. Pagsusumamo ni Eugenia, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na lata na kinalaladkad sa kalsada. Idinikit niya ang kanyang mga palad sa malamig na salamin. Tila pilit na inaabot ang awa ng manugang. Hija, listen to me. This is all a misunderstanding. Si Armando, nagkamali lang siya dahil sa bugso ng loob. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Isipin mo ang utang na loob mo sa amin noong namatay ang tatay mo. Tinitigan ni Teresa ang kanyang biyenan nang walang anumang emosyon. Nararamdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib, isang katahimikang matagal niyang ipinagdasal. Ang bawat salita ni Eugenia tungkol sa Antin ay tila mga tuyong dahon na pilit na itinatambak sa isang nagbabagang apoy. Wala ng init, tanging usok na lang na nakakahilo. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Mama, ay matagal ko nang nabayaran. Mahinang tugon ni Teresa. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga rehas. Nabayaran ko na yon sa bawat gabi na pinagsilbihan ko kayo habang ninanakawan niyo ako. Nabayaran ko na yon sa bawat patak ng luha ko noong inakala kong aksidente ang pagkamatay ni Papa. Ngunit ang buhay ni Papa, iyon ang utang na kahit kailan ay hindi niyo mababayaran. Teresa, huwag kang maging malupit. Sigaw ni Eugenia. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Isang pirma mo lang sa affidavit of desistance, makakalabas kami rito. Babalik tayo sa dati. Ibibigay namin lahat ng gusto mo. You want money? Sa'yo na lahat ng shares. Just save us from this humiliation. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at tiningnan ang singsing sa kanyang daliri. Ang gintong nagbubuklod sa kanya sa isang sumpa ng kasinungalingan. Sa isang marahan, ngunit determinadong pagkilos, hinugot niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang pakiramdam ng bigat na nawala sa kanyang kamay ay tila isang malaking pasanin na naalis sa kanyang kaluluwa. The only thing I want is to never see your faces again, wika ni Teresa. Binitawan niya ang singsing. Ang pagtama ng ginto sa sahig ng visiting room ay naglikha ng isang maliit na tunog na tila hudyat ng katapusan ng isang mahabang paghihirap. Gumulong ang singsing patungo sa isang madilim na sulok, kung saan ang alikabok ay dahan-dahang bumalot dito, tulad ng pagbalot ng limot sa pangalan ng mga ilustre. Tumayo si Teresa at tumalikod ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang mga sigaw ni Eugenia na humihingi ng tulong at kalaunan ay naging mga mura at sumpa, ay tila naging malayong bulong na lamang sa kanyang pandinig. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ang bawat hakbang niya ay nagiging mas magaan. Tila ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling nabubuo mula sa pagkakasuy. Paglabas niya sa pintuan, sinalubong siya ng isang matinding liwanag ng araw. Ang init nito sa kanyang balat ay tila isang basbas ng langit, isang paglilinis mula sa malalamig na anino ng piitan. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya si Raul na nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay ng may isang tipid at panatag ng ngiti. Hindi na lumingon si Teresa. Alam niyang sa mga oras na ito, sa kabilang bahagi ng piitan, ay tatanggapin ni Armando ang huling hagupit ng karma. Si Clarice, ang babaeng akala niya ay magiging bagong sandigan ng kanyang kasamaan, ay bibisita sa kanya hindi upang magdala ng pag-asa, kundi upang ihagis sa kanyang mukha
ang isang katotohanang dudurog sa huli niyang katiting na katinuan. Ang bata sa sinapupunan nito ay hindi kanya, kundi isang bunga ng isa pang panlolokong mas matindi pa sa kanyang ginawa. Ang pamilya, ilustre, ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa bigat ng sarili nilang mga kasalanan. At sa gitna ng guhong iyon, si Teresa ay nagsimulang lumakad patungo sa isang bagong umaga. Dala ang isang puso na bagamat may mga pilat, ay sa wakas ay malaya na. 6 na buwan ang lumipas na tila isang mahaba at mahimbing na pagkakatulog matapos ang isang nakakapagod na lagnat. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay may ibang dalang liwanag, isang uri ng init na hindi nakakapaso, kundi tila humahaplos sa mga pilat na iniwan ng nakaraan sa balat ni Teresa. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong gusali na ang mga pader ay kulay puti at asul, sumisimbolo sa kapayapaan at pag-asa. Sa itaas ng pintuan, ang mga titik na yari sa tanso ay nagniningning. Victor Illustre Foundation for Women. Ibinalik niya ang pangalan ng kanyang ama sa tunay nitong dangal. Hindi na ito simbolo ng isang pamilyang nagnakaw at pumatay, kundi isang kanlungan para sa mga pusong winasak ng karahasan at panlilinlang. Ang amoy ng pintura at bagong waveless ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng gardenia sa paligid. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay laging may paraan upang muling umusbong mula sa abo. Everything is ready, Teresa. Ang mga board members at ang unang batch ng mga benepisyaryo ay naghihintay na sa loob, wika ni Raul habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tumingin si Teresa kay Raul. Ang doktor ay hindi na nakasuot ng kanyang puting lab coat, kundi isang simpleng barong na tila nagpapakita ng kanyang pagiging totoo at tapat. Ang pag-ibig na nararamdaman ni Teresa para sa lalaking ito ay hindi tulad ng isang mabilis at mapanirang apoy, kundi parang dahan-dahang pag-akyat ng tubig sa isang tuyong balon, puno ng pasensya, lalim at katahimikan. Thank you, Raul, for staying when I was at my darkest. Mahinang tugon ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng kagaanan na matagal niyang hindi naramdaman. You saved yourself, Teresa. I was just the one holding the flashlight. Muling nanngiti ni Raul at sa pagkakataong ito, dahan-dahang dumampi ang kanyang mga daliri sa likod ng palad ni Teresa. Ang init ng hawak na yon ay nagpadala ng isang banayad na kuryente sa kanyang buong pagkatao. Isang uri ng kilig na hindi nakakabigla, kundi nakakapagpapanatag. Bago sila pumasok, sandaling tumigil ang mundo ni Teresa nang makita niya ang isang balita sa kanyang telepono. Si Armando Illustre ay tuluyan ng nawalan ng katinuan sa loob ng selda. Madalas daw itong nakikipag-usap sa hangin at humihingi ng tawad sa isang aninong hindi nakikita ng iba. Si Eugenia naman ay namumuhay ngayon sa isang maliit at madilim na silid sa Kuotsuot, umaasa sa limos ng mga taong dati ay hinahamak niya. Ang kanilang pagkatalo ay hindi lamang pagkawala ng yaman, kundi ang tuluyang pagkalimot ng mundo sa kanilang pekeng kapangyarihan. Huminga ng malalim si Teresa at itinabi ang telepono. Ang karma ay tapos na sa kanyang trabaho. Ngayon ay oras na para sa paghilom. Sa pintuan ng foundation, isang babaeng may mga pasa sa braso at takot sa mga mata ang dahan-dahang lumalapit. Ang panginginig ng mga balikat nito ay nagpapaalala kay Teresa sa kanyang sarili noong mga gabing nakadapa siya sa dilim. Lumapit si Teresa sa babae, hindi bilang isang mayamang pilantropo, kundi bilang isang kapwa babaeng nakakaunawa sa bigat ng bawat pasakit. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang mga kamay ng babae. Ang kanyang haplos ay tuyo, mainit at puno ng buhay. Ang bawat daliri niya ay nagpapadala ng mensahe ng katatagan. Don't worry, Hija. You're safe now. Bulong ni Teresa, habang ang isang matamis at tunay na ngiti ay sumisibol sa kanyang mga labi. Dito, tuturuan ka naming tumayo muli.
Tuturuan ka naming mahalin ang sarili mo nang higit pa sa anumang sakit. Habang magkasabay na naglalakad sina Teresa at Raul papasok sa gusali, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa sahig ay tila isang bagong himig. Isang himig ng kalayaan, ng pag-asa, at ng isang bukas na wala ng anino ng kataksilan. Ang sikat ng araw ay patuloy na bumubuhos sa kanilang daan. Tinutunaw ang huling bakas ng gabi at binibigyang daan ng isang buhay na sa wakas ay akin na muli.